Mga kapaglaom, as the saying goes, to be a successful farmer, one must first know the nature of the soil. But between good soil and bad soil, is there really a difference? Yes, with the Bible as our guide, let us find out the answer here on Let's Pray Pilipinas, live in Cebu. What a glorious day mga kapaglaom, because again today is Jehovah's Rest Day. Amen. And happy Sabbath sa atong mga kapaglaom dinhi sa Cebu and all around the world. Welcome to Let's Pray Pilipinas, where you don't have to pray alone. This day we have Pastor Elmer Pagunsan with us. Welcome, Pastor. Welcome. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Usa kadako nga higayon na usab nga kita maglipay kay karon nga adlaw ipapahulay sa atong Ginoong Dios. Og ato ni tagaan og pagtagad og malipay ta nga ang Ginoo naghatag sa ato og pribilehiyo mga kapaglaom to start this program with a prayer. Busa di na nato pagdugayon, ato iduko ang ato mga ulo alang sa pag-ampo. Mag-aampo kita mga kaigsuonan. Our Father God, with bowed heads, we come to you this early part of the Sabbath because we are glad that we are still being protected by your loving arms and the holy angels around us, specifically giving us the assurance that you are always with your people. And thank you also for the promises in Psalms 91 that thousands may fall in the right side or left side, still you protect us. Thank you so much for hearing our request. Bless our program today and those who listen in different media platforms, because we ask this in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you so much for that prayer kapaglaom, Pastor. And once again, mga kapaglaom, amo kamong gina-welcome ni ining matahom nga adlaw ipapahulay. Happy Sabbath Day sa mga kapaglaom nato nga naglantaw via sa to nga local antenna channel 25, and of course, happy Sabbath Day sa to ang mga kapaglaom who are watching with us via GSAT channel 37, and of course via FB Live kapaglaom, Pastor. Ubay-ubay po nato mga kapaglaom nga naglantaw kanato karong adlaw. Og amo kamong na-remind mga kapaglaom nga you can now start sending your prayer requests, ug kung naama mo yung mga answered prayer nga gusto ninyo nga or gusto ninyo ipahibaw po ni dinhi sa studio aron ato kanang mahatagan og pag-ampo, amo kamong matabangan sa paghatag og pagdaig ngadto sa ato nga buhi nga Dios. Og malipay sa taana nga at least mo hatag og kadako sa atong kasing-kasing nga naatay mga praise report. That's right, because ato ang Marialas kapaglaom, Pastor, nga we are not just praying with our mga brothers and sisters, but then atong na-receive gayod ang dakong promise sa Ginoo nga iya yung tubagon ang atong mga pag-ampo. And speaking of answered prayer, mga kapaglaom, atong i-welcome si Kapaglaom Lilidon to give us the answered prayer. Happy Sabbath, Kapaglaom Lilidon. Happy Sabbath, Kapaglaom Lilidon. And today, Kapaglaom Pastor, doon natay upat ka mga prayer or answered prayer nga nadawat din hiya sa studio. O ang uban ani na send via mobile and Facebook. Yes, Kapaglaom Lilidon, happy Sabbath day. Happy Sabbath. Yes, today I have another batch of praise report. First off, gikan ni Aurora Murillo of Lucban, Quezon. Sa July 18, 2020, na-request siya to kindly pray for her ate Al Murillo for complete healing sa iyang LBM na nagsugod kaga inang buntag. And then, pagka July 19, 2020, nagpasalamat siya sa inyong mga tabang o pag-ampo tungod na ayon na ang iyang ate Al sa iyang LBM
ug wala na siya lilanat, nakaadto na siya sa simbahan ug makakaon na pud siya. To Amen. God be the glory. Next is from Leah Elizar Kubak of Puerto Princesa City, Palawan. Noong July 18, 2020, nagpasalamat siya sa Ginoo tungod iyang giayo ilang nanay na si Concepcion Elizar na anak siya sa ilang balay o gatanaw sa atong mga Sabbath service online. Next is from Oliver R. Amor of Suwawan, New Corella, Davao del Norte. Katong July 11, 2020, nagpa-request siya pag-ampo sa iyang papa na si Candelario Amor na operahan siya sa ulo kay na ay blood clot sa iyang utok. And then, pagka July 18, 2020, nagpasalamat sila sa kalampusan sa operasyon sa ulo sa ilang papa Candelario Amor sa pag-request nila last Sabbath kay nakagawas na siya gahapon o pagpadayon siya og request sa pag-ampo alang sa iyang kumpleto nga kaayohan. Amen. Amen. Lastly, it's from Susan Abuso of Taguig, Susan Abuso na Pigkit. Iyang prayer concern katlong niadto is about safe delivery. And then, pagka July 21, 2020, nagpasalamat siya sa atong Ginoo sa pagtubag sa ilang mga pag-ampo sa maayong delivery sa baby Jollibee Mahadukon. Amen. Those have been our praise reports, and this has been your kapaglaom, Lilidon Law of Hope Channel Cebu, reminding everyone that whatever we shall ask in prayer, if we only believe, we shall surely receive. See you next time for more answered prayers, mga kapaglaom. Praise the Amen. Lord. Amen. Thank you so much for reading our answered prayer. Kapaglaom Lilidon, God bless you there. O indeed, kapaglaom Pastor, daghang salamat sa atong mga kapaglaom nga nagpadala. Yes, O praise the gipahibaw Lord mi for dinhi sa studio nga natubag ilahang mga pag-ampo din haa sa Ginoo. O makapatambok ni sa atong bukog pod, Yes. atong kasing-kasing. That's right. So mga kapaglaom, just keep on sending. Kung doon na may mga answered prayer nga nahitabo, mga miracles sa Ginoo nga nahitabo sa inyo ha, this week or karong adlaw. Now, mo proceed ta sa atong first batch of prayer requests. And we request our mga prayer partners, mga prayer warriors, nga i-take note ang ato ang mga prayer request today og palihog tabang mi sa pag-ampo ni ining matahong nga Amen. adlaw. Now coming from Liza Villegas of Luok Salay. Giha nga prayer request alang sa iya nga family nga unta wala lay mga kakulian nga mahitabo og maulian pod ang ubo sa iya nga bana. So, atong tabangan si kapaglaom Liza sa pag-ampo. Of course, nuna po'y prayer request, gikan sa itong sender 9679, prayer request, alang sa ilaha, dabaw na gyud nga sa labang makagahom, nga tagaan sila good health and of course protection, ug nagpasalamat pod siya sa kanunay nga pagpanalangin nga gihatag sila sa Ginoo. Ug unta, papi sa pag-ampo, nga aduna sila yung mga pipila ka mga problema kapag laang pastor and they really need help, no? Of course, ang prayer pod. So atong tabangan ang atong sender 9679. Doon na po yung prayer request niya agikan kang kapag laang Irene of Cavite. Iyang prayer request kapag laang pastor alang sa iyang higala nga si Rachel. Alang pirmi siya gasakit og halos every week na daw siya nga adunay mga balatian ug iya hapod gataas pud ang iya nga dugo kapag laong pastor hinaot nga maayo na siya ug safety pod sa iya nga family din haa sa Cavite ug sa tanan ug nagpasalamat siya sa pagtabang nato sa ihang pag-ampo. Doon na po'y prayer request gikan kang Eva Chris Laurente of General Santos City via Facebook nga gipadala. Prayer request alang sa iyang daddy Mario Basmayor
naa siya'y liver cirrhosis kapag laong pastor. Mm. Hinaot nga ang Ginoo mag-extend pa siya nga kinabuhi og siya pod nga mama nga si Wendelin to be strong and courageous. Doon na po'y prayer request gikan kang Johnny Cover. Gipadala via Facebook pod ni healing alang sa iyahang nga inahan nga aduna po'y sakit. Doon ay balatian no wala man gi-specify ang pangalan apan ato ning tabangan sa pag-ampo mga kapaglaom. First last nga prayer sa ato nga first batch prayer alang sa iyahang anak nga mag-training na nga hinaot nga tagaan kini og maayo nga kahimtang og ang iglesia pod sa Bukana sa Sanay. Hinaot pa nga magpabilin ang kaligunan or maligon ang ilahang nga iglesia gikan kini kang Lolong Agiles. So salamat mga kapaglaom sa padala sa inyong mga prayer requests ug atong hangyon si kapaglaom pastor to pray with us. Okay, with pleasure. Let us bow our heads. Amahan mo nga naa ka sa kitaasan sa mga langit, niining kabuntagon sa adlawng pagpahulay. Nagpasalamat kami Ginoo nga dili lamang kining adlaw mao ang regalo nimo sa imong mga katawhan. Yes, Pero usap po dinhi ka adlaw nga makahatag kanamo og kasiguruhan nga sa amo pagduol kanimo ikaw naan nagapalinghog sa amo mga yango-ngo o sa amo mga pag-ampo. Ginoo hinaot pa nga imo tagaan og kasulbaran kining amo mga kaigsuonan nga dunay mga problema sa ilang mga panlawas og mga relasyon. Labihan na sa kay Sister Lisa Villegas, hinaot pa nga ang iyahang mga kabanay matagaan o kayuhan sa iyang mga sakit aron nga maulian pod ang mga problema sa iyang asawa. O amo sad Ginoo nga kinadala ang mga maayong panlawas sa amo mga kaigsuonan nga hinaot nga ini nga crisis nga nagdugang pagyod sa mga problema sa sakit magahatag kanamo og kasiguruhan nga naa ka nagapatalingog sa amo mga pag-ampo. Amo gidala pod Ginoo Sister Irene nga hinaot pa nga ang iyang higala nga si Rachel makabaton pod og maayong panlawas aron nga di siya magsakripisyo adlaw-adlaw sa iyang kinabuhi kay ikaw lang gyud ang makahatag kaniya og pamaagi aron nga dili magtaas ang iyang blood pressure o safety pod sa iyang mga pamilya. Amo sud gadala Ginoo ang kinanglanon ni Sister Eva Chris. Hinaot pa nga ikaw magbantay pod, magamping, maggiya sa mga doktors nga matagaan og mga eksakto nga mga pamaagi nga aron maka ayo sa problema sa iyang amahan sa nga naa siya'y cirrhosis of the liver. Si Brother Mario Basmayor o ginaot pa nga tagaan pod og himsog nga lawas ang iyang mama nga si Sister Wendelin. Ginoo amo saad gidala sa imo ang hangyo ni Brother Johnny. Hinaot pa nga ikaw pod magbisita sa iyang apuy-anan, labihan niya ang pinangga nga inahan nagasakit. Hinaot nga imo siya ikapon sa imong maluluyon nga bukton aron nga mag-ayo man ni mga kining amo mga kaigsuonan imong anak babae o lalaki. Ginawa mo sa gidala sa imo ang importante sad nga hangyo sa among igsuon nga ang iyang anak naga-training sa usa ka trabaho. Hinaot pa nga siya madinaugon og makahatag pod og nindot nga pribilehiyo nga makatrabaho aron nga makatabang pod siya sa iyang pamilya og sa imong simbahan. Hinaot pa nga kinitanan amo gihangyo sa matamis o balaan nga pangalan ni Guding Sos. Amen. Amen.
Thank you so much for prayer kapaglaom, Pastor. And now, mga kapaglaom, moving on sa atong second batch of prayer requests. Atong i-welcome si kapaglaom Mine from Camotes Island. Happy Sabbath, kapaglaom Mine. Alright, atong balikan. Kapag laom Giselle, Yes. murag may problema Adunay tingali. problema sa connection, no? nato. So ato akining pagabasahon Opo. kapag laom, Pastor, that's good. instead of kapag laom Mine. Mm. So mga kapaglaom, please take note once again sa ato ang mga prayer requests sa ato ang second batch. Alright, gikan kini sa ato ang sender 3088. Aduna siya prayer request kapag laom, Pastor. Ug nagpasalamat siya sa Hope Channel, of course, sa pagpadayon niya pag-ampo. Amen. Praise the Lord. Nga hantod na naayo siya sa iyang mga balatian ug 1 year nga na okay na ug kanunay pud siya nangayog panabang sa Ginoo. So ato siyang kanunay gyapon include sa ato mga pag-ampo. Doon na po'y prayer request din niya, prayer para sa iyang work, safety, and of course protection na pod. Ang sender nato si 4423, mga kapaglaom, nagpa-pray siya alang sa iyahang mama ug papa nga unta makakita na sila trabaho ug unta hatagan sila og maayong panglawas ug gawas sa panimalay. Of course, doon na po'y pag-ampo gikan kang kapaglaom Mary nga ilahang pag-uli going home padulong sa Negros. Sa atong i-pray ang ilahang safe travel. Doon na po'y prayer request ni kapaglaom, Pastor, gikan kang 0118. Prayer request alang sa iyang papa unta maayo na pud siya sa iyang asthma nga since 11 years old pa niya ginapati. Ug hantod karon siya mismo nga nakabati siya og kining asthma nga 11 years old pa siya hangtod pagka 21 years old na siya naagyapon ang mao nga balatian, mga kapaglaom. Hinaot nga tabangan nato siya pray ug hinaot nga aduna po yung mga financial support nga ilahang makitaan. Aduna po yung prayer request, no, mga kapaglaom, another from 0021. Prayer request kini gikan kang Jeff Kabukin. Apil sa pag-ampo alang sa iyahang ultrasound, mga kapaglaom, nga nakita nga aduna siya nag-enlarge sa iyahang liver kapag laom, Pastor, ug hope nga mabalik na sa normal iyahang liver kay nabala kagid siya sa iyahang kinabuhi karon. Doon na po yung prayer request ni mga kapaglaom from 4545. Let us include her or him in our prayers, labi na gyud sa mga frontliners din sa Romblon, no? Nagpasalamat siya nga matabangan nato siya sa pag-ampo gikan di ay kang Sheila Mayruda Punay. Daghang salamat sa nagpadala sa ilahang mga prayer request na atong hangion once again. Sige paglaom, Pastor, to pray with us. Mag-ampo kita, mga kaigsuonan. Amahan na mo nga naa ka sa kitasan sa mga langit sa pag-usab. Amo na sad gi ablihan ang among mga kasing-kasing o among mga hunahuna. Kung naapay mga bagay nga makababag sa pagtubag ning amo mga paghangyo, pasayloa kami, Ginoo. Amen. Amo gi pasalamatan nga ikaw kanunay naggamit ining Hope Channel program Yes. sa amo igsuon nga siya na maayo sa iyang pisikal nga lawas nga hangtod karon nagapasalamat siya na pinaagi pag-ampo ni ining imo mga katawan dinhi sa Let's Pray Pilipinas, nakabaton siya og maayong panlawas. Ginoo, amo sa gidala sa imo ang request sa among igsuon nga hinaot pa ang iyang mama o iyang papa nakakita sab og maayo nga panginabuhian o trabaho aron hatag pod sila og eksakto nga mga financial assistance o pagtubag sa ilang kinahanglanon adlaw-adlaw. Yes. O tagaay pod si maayo nga pribilehiyo nga makapauli kining amo mga igsuon pakadto didto sa Negros agud to nga makaupod man siya sa ilang mga panimalay. Amo sa gidala sa imo, Ginoo, ang among igsuon nga ang iyang papa nagmasakit og usa ka balatian nga probably lifetime ang asthma pero
ikaw Ginoo ang usa ka doktor nga makatabang niini nga makatubag og makapaayo sa iya aron nga manging kauban pa niya ang iyang pinangga nga amahan. Yes. Ginoo, amo sa gidala sa imo ang sincero nga pagampo o paghangyo ni Brother Jet Kabukin. Ay naot nga ang resulta sa ultrasound nga enlargement of the liver sa iyaha hinaot nga kini magpangitaan og mga pamaagi aron magbalik sa normal og makatrabaho siya sa iya kaugalingon nga mga panginabuhian. Amo sad gidala sa imo Ginoo ang among igsuon, ang mga kapatid namin sa Romblon nga naa sa lugar nga naapektuhan sila ni ining COVID-19. Yes. Labihan na nga sila nabilong sa mga frontliners. Hinaot pa Ginoo nga ikaw mag-amping sa kay Sister Sheila Meroda po na ay kauban sa iya mga kauban sa trabaho. Yes. Hinaot pa nga kining amo mga pag-ampo, imo na dungog o imo sad gitubag depende sa imong kabubuton. Kay gihangyo namon kini sa pangalan ni Hesus. Amen. Amen. We praise God for that beautiful prayer kapaglaom, Pastor. And once again, mga kapaglaom, kung doon na kamoy request nga pag-ampo or mga answered prayer, doon na tayo hotline numbers makita ubos sa inyong TV screens, mga kapaglaom. Palihog i-text, itawag, or i-chat sa amoa inyong mga prayer requests. Kung kamo naglantaw sa inyong FB Live, just comment sa ato nga comment section ug andam ang ato ang mga prayer partners, mga prayer warriors who are praying with us every now and then gikan sa Luzon, Visayas ug sa Mindanao. Now mga kapaglaom, I think this is the conclusion of our series ato ang parable of the sower kapaglaom, Pastor, and this is what we are waiting for, no? Ang parable of the sower, which is the good ground, pagkanindot. So ato kining paghisgutan mga kapaglaom, tungod kay nahisgutan naman nato ang mga lain-lain nga klase sa soil kapag laom, Pastor. Yes, Nahisgutan nato ang wayside, nahisgutan nato ang stony ground, ang thorny ground. Now atong paghisgutan ang pinaka interesting sa tanan. Amen. Out of sa ato ang gipang discuss, no? So this is the good ground. Ang atong quote of the day atong mabasa og nagaingon, the perfect fruit of faith, meekness, and love often matures best in storm, clouds, and darkness. Gikan na sa Christ Object Lessons by Mrs. Ellen G. White. Pagkanindot ka paglaom, Pastor. Now, first thing first, mga kapaglaom, atong pagkaisgutan, what does good ground represent kapag laom, Pastor? Okay, so thank you again kapag laom, Giselle, no? And nahibulong ko sa gisuwat ni Sister Ellen White. Yes. Ngano nga ang perfect nga prutas sa pagtuo naa sa bagyo. Yes. O naa sa may bagyo o kadulom. Kangit-ngit. Kagit-git, di ba? Yes. Naibulong ko ana, pero ato na hisgutan, magpabiling mo sa pagpaminaw mga kaigsuonan. Alright. Kining good ground nga giingon ni Guding Hesus, simbolo ini sa mga tao nga doon na sila'y mga kasing-kasing masinundanon. Wow. Pagkanindot. Faithful heart. Yes. And of course, sincere Wow. nga mga kasing-kasing. Yes. Pero that's kung right. aton balik-balikan tagamay ang history, di ba? Sa ingon sa atong Ginoo sa parable of the sower, naadihay tulo ka mga lugar pod. Di ba? Gihisgutan na nato na. Yes. Wayside, stony ground, Yes. and thorny ground. So naay tulo. Pero kung ato tan-aw kining good ground, naapos siya tulo pod. Yes. 100-fold, 60-fold, 30-fold. So Wow. tulo pod. Aha. Ang iyahang sa ato pa sa maayo nga ground, dili gyud ta makaingon nga maula na. Yes. No, naay tulo. Kay ngano? Kay ato hisgutan nga ang tanan nga mga tao nga nagbaton sa Ginoo sa pulong niya, dili tanan kita parariho.
naay mga panalangin nga daghan sa usa, daay daghan sa usa, pareho sa parable of the talents. I see. Di ba? Tulo po to. Usa, 5, o napulo. Yes. So, ang Ginoo na hunahuna ni ana. Now, ato nahisgutan nga, ang good ground, wa gisulat nga walay bato. So, naay ba ito? Wala man to gibusuat nga naay, nga walay bato. Yes. Wala po gisuat ni Ginoong Hesus nga walay tunok. Pero ngano nga namunga siya maayo? Yes. Kay Wala ang tong iyahang kasing-kasing tuwa dito sa Ginoo. Yes. Sa ato pa katong mga tao nga nagbaton sa mga nga pulo sa Ginoo, wa na nga buhi sa lugar nga walay sala. Aha. O di ba? Ang nagkabuhi namo sala. Pero naa maayo ilang koneksyon sa atong Ginoo. Pagkanindot. And of course, ang hisgot po din na makapaglam ating namdaman nga ang good ground. Ang Savior nagaingon, Jesus Christ, this is that heareth the word. Amen. Katong nakadungog sa pulong and understand it. Ilahang gisabot kung unsa ilahang nadunggan and beareth fruit and bringeth forth mo ingon. And Psalm 104, Psalm 60, and Psalm 30. Katong mga tao nga adunay kasing-kasing sa pagpaminaw sa pulong, ilahang gisabot og nakahimo sila bunga. Amen. Out sa ilahang pulong nga nasabtan. That means atong mga tao ingon nako kaniya, wala sila nagkinabuhi sa lugar nga walay sala. Yes. Naa gihapon sa lugar nga nakasala. Dili perfect nga lugar. That's right. Pero ang mga tunok o mga kabatuhan nga ingon kina sa ato nga ginsulti nga it will perfectly mold our faith, does not hinders Wow. the growth Yes. of the spiritual growth of the individual. Yes, that's Mao na mga kapaglaom ang ingon sa atong Ginoo nga support ani nga text mao ang John chapter 5 verse 5 kanang relasyon sa vine and the branch. Ingon sa atong Ginoo, ako ang vine, ako ang puno, kita mga sanga. Ang sanga, ang trabaho sa sanga sa kahoy, natural gina siya mamunga. Yes. Wala siya naningkamot nga mamunga ang sanga. Wala. Ang paningkamutan lang sa sanga nga magpabilin siya diha sa puno kay natural nga mamunga siya. Mausad kita That's kapag right. laom, Giselle. Yes. Kinahanglan nga naangot kita permanente sa Ginoo aron nga ang bunga sang Espiritu Santo magresulta natural. Wow, pagkanindot mga kapaglaom na atong paghisgutan primero kapaglaom pastor, who are the people that have good ground? So, let us now identify katong mga tao nga anaa sa good ground. First, atong paghisgutan kapaglaom pastor, honest and have a good heart. Correct. Now, murag mo ni ang evaluation sa ato karon. Atong i-determine ang atong kasing-kasing mga kapaglaom, honest ba ta? Aduna ba tay maayo nga kasing-kasing? Tama. Of which the parable speaks is not a heart without sin. Correct. Dili tong blameless, dili tong mga perfect nga mga tao. For the gospel is to be preached to the lost. Pagkanindot. So, ang tao, subject sa pagpakasala. Correct. Subject nga ma-lost siya. Subject nga mawala siya. Apan kung sama sa gingon ni kapaglaom pastor, kung deeply rooted iyahang kasing-kasing, iyahang kaugalingon din haa sa vine which is represented by Jesus Christ, dili na siya mapukan, dili na siya mawala. Amen. Correct, right. And besides, kini sila mga intelligent hearers. Yes. Nga no? The word and understand it. Yes. So, ilag yung gitan-aw maayo. So, is Ginpaminawa there siya. a chance or possibility kapag laong pastor nga do paminaw ta og mga pulong apan doon na ba yung mga higayon nga dili nato masabtan or di nato gusto sabton? Doon na ba yung mga instances? Of course, kay kung ato tan-awon, di ba, dito sa una nga mga ato isgotan, ang sa wayside, Yes. na dito yung mga langgam, di ba? So, usahay sa atong actuations, although Satan cannot read the mind, Yes. but through our actuations, labihan na ito sa simbahan,
na ay nagkurog ang atong cellphone. Kato gi-mute matuod pero nagkurog, murag naglinog. Murag matintar ka ba makuot dito? Sige wali dito sa ato nga mga pastor dito. Si Satanas nagsabit ato nga dapat kunta sa ato to magtubo ta. Yes. So may posibilidad sad. Another instance po, Oo. nagbasag Bible. Agoy, ang naaday sa tubangan sa Bible cellphone, di ay nag-scroll-scroll. Tama po do. So Sa daghan kay mga pamaagi. bantayanan nato. Yes, kapag- bantayanan. Now, atong pag-isgutan kapag laang pastor, lain na pod this and how to identify nga naata sa good ground. This is he that heareth the word and understandeth it. So mo totong gisgutan ka ganina nga yes makadungog ta sa pulong sa Ginoo. Na pagitime nga ma-impress ta sa Amen. pulong sa Oo. Ginoo. Apan ang pangutana, imuha ba nang nasabtan? Imuha ba nang gibutang sa imong kasing-kasing og sa imong nahuna? And ingon din ha sa Mark 2:17, I came not to call the righteous but sinners to repentance. Correct, right. Ang seed or ang kining word sa Ginoo, dili na siya intended kapag laang pastor sa mga maayo kong tao. Oo. Sa mga righteous na kaayong mga Tama. tao. Butang nato sa to ang mga pastor, sa to ang mga leaders sa to sa churches, dili lang intended ang word para lang sa ilaha, apan para sa tanan. Correct, Labi na right. gid tong nawala, labi na tong adunay subject of repentance. Amen. Kung ako tan-awon no kapag lamji, Yes. ang mga Pariseo sa panahon ni Ginoong Hesus nakapaminaw po. Namati ba na sila mga Yes. scribes and Pharisees? Yes. But there are two things that hinders them to accept. Willful ignorance. Yes. Dili lang nga ignorante lang, kundi Yeah. willful ignorance. Tinuyuan. Tinuyuan and self-imposed blindness. Nga ikaw mismo, di ka gusto magtanaw, di ka gusto maminaw. So, why mahimo ang pulong sa Ginoo? Amo na ingon ako nga, it's still your choice. Yes. It's still your choice. Yes. Now, ato ang ipadayon ng ato ang ato ang discussion. Naghisgot po din hiya kapag laong pastor. 1 Thessalonians 2:13. Ingon din hiya, the good ground or the good ground hearer receives the word not as the word of men, but as it is in truth the word of God. So nagdawat siya sa pulong sa Ginoo, dili lang kay agi sa kinsay nagsulti niini. Di ba sometimes magmatter ang ato ang pagpaminaw or atong willingness sa pagpaminaw. Oo, sakto. Sometimes sa speaker kapag laong Sakto, pastor, oo. "Uy, interested na nga Ahay. speaker, nindot na siya. Kaluoy Known kay na siya nga speaker, maminaw jud ko ani. Apan katong mga simple lang, murag di kita, murag wala kay kakaila, murag di kay interested. Tama. Apan ang nabilong sa maayo nga ground or sa good ground, mag-identify niya, ma-discern niya kung naa ba ang truth din Tama. nga pulong. Oo. And only he who receives the scriptures as the voice of God speaking to himself is a true learner. Mao na kapag Wow. laam Jess nga Pagkanino. kung magbasa kita sa Biblia, God is communicating to us. Yes. He is talking to us personally. Yes. That's Maupod na nga kung may naga-sermon diha o kung may naga-lecture sa ato simbahanan, ato paminawan kay ang iya ginasulti ana gikan sa pulong sa Ginoo. God used him or her as an instrument right. to give the right perspectives in building up our spiritual lives. That's right. And that's where discernment comes, Amen. mga You're right. kapaglaom. Ato pong hisgutan nga, the Lord opens our understanding and our hearts to receive it. Amen. Correct, so kung na imong nadunggan ang pulong, andam pud ka mo sabot niini og pagdawat niini. That's why very important kapag laong pastor ang pag-ask natong pagiya sa Holy Spirit Correct, every time, no? Sama ba ni Cornelius? Yes. Pagsulti ni San Pablo o ang iyang kauban, wa na sila question. Ila dayong gibaton. Wow. And that is a heart that belongs to the good ground. Yes. Ready to accept sa iyanang mga pulong sa Ginoo. Yes. Now, ang sunod nga pangutana kapag laang pastor, unsay mahitabo or what happens when the seed or God's word falls on the good ground? Wow, this is very interesting nga question nga pag laang pastor. Unsa may mahitabo sa pulong sa Ginoo
nga mo dito siya mo dapat sa good ground mismo. Of course, ang resulta na bunga. That's why Yes. ang mga farmers, kung magtanom kita, kita nagtanaw nga magtambok lang siya. Ang ato gitanaw baya gipaabot nga mamunga bunga jud. gyud. Yes. Para sa atong okra di sa loyos wala nga to, di ba? Perting That's right. tambok ka. Yes. Pero ambot may bunga pod. May bunga Murag namulak pa. Oo, gamulak pa. Pero I mean, we are looking to Yes. that point. That's right. And sa pulong sa Ginoo, ang resulta makita sa atong kinabuhi nga sama sa pamatasan sa ato Ginoo. Nga kinahanglan nga siya mismo ang tao nga nagapaminaw makita ang kinabuhi ni Hesus kay bisan Yes. pa si Haring David nag-ingon, "Yes, I delight to do thy will, O Lord, and your law is within my heart." Psalms 40 verse 8. Og ingon ni Apostle John, "I seek not mine own will, but the will of the Father which hath sent me." In other words, kung makapaminaw kita, makabati kita, o mapulong sa Ginoo, kana gipugas na para sa atong kasing-kasing, para manginsama kita sa atong Ginoo. Wow, pagkanindot. O ato apong batnan makapaglaom ang pulong nga atong ipaminawan, himuon nato na siyang lifestyle. Amen. No, Oo. dili lang kay that exact day nga imong nadunggan ang pulong sa Ginoo, kay na pud nga day imong i-implement ang Correct, imong, right. let's say naghisgot about meekness. Kana na pud nga day imong exemplify ang meekness. Upon the rest of the week, imo nang nalimtan ang pagka-meek. Correct, no? right. So atong himuon nga lifestyle uban sa tabang sa Ginoo, ato akining pangayoon ang giya ngadto kaniya. Pero kapag laom Giselle, it's not easy. Yes, It is hard, di ba? It's hard. that's right. Kay ang puno depende po sa pagkaon niya didto sa yuta. Pero nakasiguro gyud kita nga ang puno tambok gyud, fertilized gyud to. Kay ngano si Ginoong Hesus baya to. So nakasiguro ta nga mamunga gyud ang sanga kita. Pero ang problema lang kay usahay mo gawas man gud kita god sa sanga mao na nga off and on burag switch bitaw sa kuryente. Siga, patay, palong. So mga kaigsuonan, hinaot pa nga permanente ang ato koneksyon sa Ginoo. Amen. Permanente. And of course, asking the guidance of the Spirit of God, because God works to answer our prayers Amen. by placing us in circumstances to develop these fruits. Mo Correct. giingon kapag laong pastor nga dili sayon. Correct. Kung madunggan nimo ang message or pulong sa Ginoo, wala na yung mga hindrances, wala na yung problema nga maabot sa imo, Dili. wala na yung mga pagsulay nga maabot sa imo apan mas mo develop di ay ang fruit Amen. o ang bunga kung imo hapud ning or apilan og mga pagsulay tungod Correct, kay dira mulig-on ang imuhang pagsalig og pagtuo Correct, right. sa Ginoo. And of course, makapaglaom, Christ said, He will keep my words, and my Father will love him, and we will come unto him and make our abode with him. Amen. Just abide, no? Abide sa matong giingon ni kapag laang pastor, just abide in God, and God will abide in us. O usa pa kapag laom ni Jess, ha? Ang resulta ato ni may bunga, Yes. 100, 60, 30 sa ato pa tanan kita makabaton og bunga. Pero posible dili ta masina, we should not be jealous. That's Sa uban ngano nga pareho man lang kami ani, ngano nga siya mas maayo kaysa ako ano. Because at the foot of Calvary, we are all the same. Yes, that's right. Pag kanindot sa atong discussion, og ato pong paghihinumduman at makapaglaom, that merely to hear or to read the word is not enough. No, ang pagpaminaw, dili na siya, or pagbasa sa pulong sa Ginoo, dili na siya enough makapaglaom. He who desires to be profited by the scriptures must meditate. And they Amen. must meditate upon the truth that has been presented to him. Correct, right. Mo nang importante nga atong sabton o atong dawaton sa tibuok natong kasing-kasing. Amen. And yes, no, daghan salamat makapaglaom sa pag-uban ka namo ni sa ato nga discussion ug atong balikan
nga to ang nindot kining discussion in a while at tuhang pag lantawon kining usa ka music video. Mga kapaglaom, kami na hinaot makahatag kining dugang kada sigon sa atong pagtuo pagsalig sa Ginoo. Let us watch this. Welcome back to Let's Pray Pilipinas, where you don't have to pray alone. Once again, mga kapaglaom, amo ka mong gina-invite to continue send your prayer requests and praise reports. Yes, because prayer is the key to heaven. But remember, faith unlocks the door. Amen. So let us proceed to continue reading our prayer requests, mga kapaglaom. And we have Kapaglaom Renan to give us a third batch of prayer requests. Happy Sabbath, Kapaglaom Renan. Happy Sabbath, Kapaglaong Giselle, and Kapaglaong Pastor Elmer. Happy Sabbath. Happy Sabbath sa kanan. And so, akong hatag kanino ay mga pinadalang prayer request. Sinaali sa Thomas, sa Facebook. Kita ako dito sa 560. Ang iyahang pag-ampo para sa iyahang anak na unta muundang na kuno sa iyahang pagdula o mobile game. Kaya murag dili na mamimang sa mag-subscribe so ato ang pina sa pag-ampo. Ato pong isunod sa pag-ampo ang pinadala ni Sunday 8834. Para ni iyahang mama ng isa may balik na sa numang iyahang pagtulog sa gabi o mawala na sa ilang hyperactivity. No, so
ato po di-appeal sa pag-ampo ang kapital sa usa na taon sa paglaang December 4413. So as Saudi Arabia ang iyang kapital sa ang iyang pag-ampo lang sa Dikaisia COVID-19. And we can pa doon itong Milan Rodriguez sa Bicol, Albay. Dahil layo po po siya o bibitanan. Di kan po sa paglaong Taroy Sibindo para sa iyang pamilya nga naadili sa Pilipinas. Ito aman siya sa Pilipinas. So, wala i-specify kung ito pa po, but siguro for general safety and blessings din para sa iyang pamilya din. Ang ato ang kapagyahan po, gikan sa Davao Occidental, naghangyo po sa pag-ampo na unta marinisi ang sa iyang trabaho sa isa ka institution dito sa ilang dapit karong August para makatabang siya sa iyang pamilya and of course sa buhat sa Pilipinas. Gikan siya ni Maban. And napatay gipadala nga gikan sa buhon kang abi sinaagi ni sa Facebook para sa iyang mga ginikanan kay nandiyo magtaas ng ilang mga pangidaron and ginaot siyang lugayan pa sila sa Diyos o taas pang mga adlaw o kasuigan sa ilang pinabili na hinsog. O yapisan na ito sa atong mga pag-ampo ang kauban nato na or rather na makauban nato sila sa at may timbang din sa atong diri nato. Okay? So kapag lang bisan mo kapag lang Pastor Elmer, nangitag ko ang mga sinadalang prayer request. No? So this is once again kapag lang from Hope Channel to do, inviting everyone to cast the burden of the Lord and He will sustain you. He will never suffer the life to be you. Happy Sabbath to all. Happy Sabbath, Yes, Kapaglaom happy Hernan. Sabbath. Thank you so much for reading our third batch of prayer requests. Atong ngayon si Kapaglaom Pastor to pray with us once again. Let us pray. Our Father God, once again, we are happy to present to you the different prayer requests of your sons and daughters here on earth. But in very special way, Father, we invoke your power of healing and guidance to the doctors and nurses and all the equipments that will be used for the operation of Pastor Diosdado Catalan. You know his needs and please guide the doctors, give them wisdom and understanding so that the surgery will be, the operation will be successful and for him to continue his work in the ministry. Ginoo, amo sagi dala sa imo ang amo mga pinangga nga mga kaigsuonan. Labihan na ang gugma sa mga inahan sa iyang mga anak. Hinaot pa nga ikaw jud ang magtubag diini sama sad sa paghangyo sa inahan ni Samuel. Hinaot pa nga ang ilang mga anak sad maundang sad sa mga sa isari nga mga bisyo dinhi sa yuta. O amo sa gidala sa imo Ginoo ang request sa amo igsuon. Ngay naot pa nga ang iyang pinangga usad nga mother o mama magbalik pod ang maayo niya pagtulog aron magaresulta sad sa nindot himsog nga immune system og sa iya panlawas nga dili siya matublag sa hyperacidity sa iya nga kinabuhi. And we are also asking you, Lord, for a very, very special request from our dear sister from Bicol, Albay. Lord, you know, they are separated by her husband. Her husband is working in a foreign place in Saudi Arabia. Please take care of him. Keep him safe so that he can be with his family sooner and the soonest time possible. And also, Father, we pray for Brother Segundo, who is in Texas. Please be with his family here in the Philippines.
Ag Ginoo amo sa gidala sa imo ang request pod ni Ma'am Ann. Hinaot pa nga ang iyang gibuhat nga renewal sa iya nga pagtrabaho madayon aron nga makatabang pod siya sa iyang pamilya og sa imo nga simbahan. Ug amo sa gidala sa imo Ginoo ang amo igsuon si Brother Abby. Hinaot pa nga ang iyang mga ginikanan, mahan o inahan, maglawig pa ang iyang mga kinabuhi, aron magkauban sa ang imo makatawhan didto sa ginaaman mo sa mga matarong. Salamat Ginoo nga ikaw sad ang nagatubag niini, kay gihangyo namon kini sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you so much Kapaglaom Pastor for that wonderful prayer. Na moving on mga Kapaglaom, ato ang paggabasahon ng ato ang last batch sa ato ang mga prayer requests. Gikan kini kang Kapaglaom Alms, Yaod, prayer request Kapaglaom. Actually, praise reports iyahang gi-send sa atoa. Nagpa-salamat siya sa Ginoo para sa iyahang sa grace o for extending the life sa iyahang duha ka mga anak. Amen. They are already discharged sa hospital mga Kapaglaom due to dengue. Nagpaapoy sa pag-ampo alang kang baby Ace for her fast recovery pod. And let us also include in our prayer sender 4304 mga Kapaglaom, adunay medyo nagkaproblema ang ilahang simbahan Kapaglaom Pastor o siguro usa ka brethren ang nagpadala kini nga prayer request. Hinaos sila nga maplaster ang yuta nga naplastaran sa ilahang simbahan ug makapadayon sila sa pagsimba. Doon na po'y prayer request inihi gikan kang EJ from Panabo. Nagpapisag pag-ampo nga unta maayo na siya sa iya hapon nga sakit. Yes. Doon na po'y additional prayer request Kapaglaom Pastor gikan kang Kapaglaom John na Saltarin. Iyaha nga prayer request alang sa iyang greater Kapaglaom Pastor nga hinaot mawala na kini o gamiton ang mga tambal nga iyang ginainom nga maoy solusyon sa iyahang greater. Doon na po siya prayer request alang sa iyahang mga sisters. Duha niya ka igsuon nga doon na po bukol sa ilahang breast Kapaglaom Pastor. Iyahang magulang siguro iyahang isa ka igsuon. Pareha sila doon ay mga bukol sa ilahang breast, no? Sa tong tabangan sa pag-ampo mga Kapaglaom. And doon na po additional prayer request din gikan kang Kapaglaom Nathan Hale alang sa iyang wife, iyang partner nga si Sister Carol Pitalver nga anta dili siya matakdan sa mga nagpositive nga 9 ka buok ni nga classmates sa iyang wife. Hinaot nga dili lang siya matakdan tungod kay naga-ongoing daw ilahang training. Ginaot mauli na pudtong nagdunay natapdan sa maong virus. And additional prayer request Kapaglaom Pastor gikan sa ato nga sender 4384 nagpaapi sa pag-ampo nga unta maayo na iyaha nga panglawas og ilahapod nga simbahan hinaot nga matukod na pod aron makasimba na sila. Yeah. Doon na po additional prayer request inihi agikan kang Ma'am Reggie Mativo alang sa iya nga auntie na si Minda Munalem. Prayer request niya Kapaglaom Pastor because last July 20 na admit kini sa ospital tungod kay doon na siya stage 4 melanoma. Dili basta-basta iyahang gian mga Kapaglaom na low iyahang white blood cells og prayer request pod alang sa strength and protection sa iyahapon nga husband. So let us pray for this brethren at hangyoon once again si Kapaglaom Pastor to pray with us. Yes, let us pray. Ginoo, sa niining kabuntagon among gidala sa imo ang lailahi nga mga request sa imo mga katawhan sa pag-ampo. Una, among gidala sa imo ang pagpasalamat ni Brother Yaod, ang duha niya makaanak na discharge sa hospital pinaagi pod sa pag-ampo. Amen. Nga nag-ayo sa mga sakit nga dengue o ginaot pa nga ang usa nga sa BBAs makarecover the soonest time possible. Amo sa gidala sa imo Ginoo ang request sa among igsuon sa Misamis Oriental nga kunta ang ilang tag-iya sa yuta magpabilin matagaan og kaalam og humok at gipusoon o kasing-kasing nagpababiling kunta magbarog ang simbahan didto. Og amo sa gidala sa imo Ginoo si Brother EJ
Hinaot pa nga mag-ayo pod ang iyang sakit. Amo Ginoo gidala sa imo ang kining amo mga igsuon. Ana ay mga problema labihan na kining amo mga pinangga nga mga babae nga mga igsuon. Ana ay mga cyst sa ilang mga breast. Ginoo hinaot pa nga ikaw magtabang niini og hinaot pod nga ang iyang goiter sa iyang usa ka igsuon makaayo pod. And hinaot pa nga amo dala pod sa imo si Sister Carol nga dili siya matakdan iniining COVID-19. Yes. Og ang amo sa gidala sa imo Ginoo ang amo igsuon nga may kabalaka nga ay lang simbahan tani mapatindog na. Yes. Agud to nga sila man makasimba sing nagakaigo. Amen. Og sing pinasahi amo sa dala sa imo si Sister Minda Monalin nga naa sa problema sa iyang white blood cells. Yes. Hinaot pa nga ikaw gyud mag-intervene niini Amen. aron maglawig pa ang iyang kinabuhi makaserbisyo sa imo og sa pamilya. Yes. Ginoo, salamat jud nga imo gitubag ang among paghangyo kay kini among gipangayo kini sa imong kabubuton sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you so much mga kapaglaom, and thank you so much Brother Per Kapaglaom Pastor. Indeed, we have a timely and blessed day with you mga kapaglaom. Inyo haming giubanan sa pagampo, labi na gid sa ato ang timely discussion kapaglaom Pastor. And in conclusion sa ato ang anindat nga discussion kapaglaom Pastor. Yeah. Merely to hear or to read the word is not enough. He who desires to be profited by the scriptures must meditate upon the truth that he has been presented to him. That's right. Atong hinumduman, the Word of God often comes in collision with our hereditary and cultivated traits of character and our habits of life. But the good ground hearer in receiving the Word accepts all its conditions and requirements. Only he who receives the Scriptures as the voice of God speaking to himself is a true learner. Yes, because Satan is trying very hard to pluck out the seed that is planted in our hearts. But if we plant our feet on the Word of God, our roots grounded in faith, then our little seed will be able to grow to produce fruits that will influence others as well. Amen for that kapaglaom Pastor. And thank you so much mga kapaglaom sa ato ang mga prayer partners, mga prayer warriors around the globe nga nakigampo kauban nato ni ining matahog nga adlaw. Thank you so much sa nagpadala sila mga prayer requests and praise reports. Doon na po tayo mga kapaglaom who are watching and praying with us via FB Live. Dili mo na mo makasausa sa pag-greet mga kapaglaom apan amo kamong ginapasalamatan sa inyong pagpakiuban ka namo nining adlaw. Thank you so much Pastor Yes. sa imong nga time. Amen. And at ginapasalamatan po ng atong mga volunteers dinhi sa Hope Channel Cebu ug atong mga volunteers sa tibuok Pilipinas, sa ato ang mga sponsors, sa ato ang mga administrators. Thank you so much. Nagpasalamat mi dinhi sa Central Philippine Union Conference nga inyo ha kaming giubanan. Mga kapaglaom, ato hinumduman, the good ground is a good heart. And a good heart has faith in the Word of God. On behalf of Kapaglaom Mind, this has been your Kapaglaom Giselle of Hope Channel Cebu, reminding you that God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Open your hearts as good ground opens up to receive the seed of God's Word. This has been your Kapaglaom Pastor Pagunsan saying, let's pray without ceasing. Kami inyong kaupod sa pag-ampo dinilang sa Let's Pray Pilipinas, where you don't have to pray alone.